Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na i-share ko sa inyo ngayong araw na to. Alam niyo ba, gusto ko lang i-share sa inyo to eh. Yung anak ko si Archelo, meron kasi siyang kulugo sa paa. Yung kulugo niya sa paa, nanganak ng nanganak. Actually, hindi naman siya overnight. Nagsimula lang siya sa maliit na parang kuntil, parang warts, ganon, parang kalyo. Tapos, nagkaroon ng kumalat doon sa paligid niya yung kulugo. May kulugo sa ibabaw, sa ilalim, hanggang pati yung kulugo niya, tinubuan pa ng isa pang kulugo. So, sabi namin, ano kaya namin ito gagamutin? So, nag-research kaming ganyan. Yung biyanan ko lalaki, si Tatay Badong, nilalagyan niya ng bawang, araw-araw, tinatsagaan niyang bawangan. Kailangan consistent. Tapos medyo, syempre, alam niyo na mga kaibigan, medyo iba yung amoy ng bawang, di ba? So, si Tatay, ginawa niya yun. Okay naman, effective naman siya. Nasusunog kasi yung balat. At hindi lang yung kulugo mismo yung nasusunog, pati yung buong paligid na balat niya, nagbabakbak din, nadadamay kumbaga. Tapos kaka-research ni Michelle, sabi nga daw kasoy cream. Okay naman, hindi namin siya tuloy-tuloy ginagawa. Nagkaroon naman ng pagbabago, tapos okay naman, naging better naman siya. Kaya lang, hindi nga consistent. Hanggang sa yung kasoy cream na tuyo. Sabi ni Michelle, gawin daw yun 3 times a day. Order kami ng kasoy cream kasi nakita namin, lumala na naman yung kulugo ni Chichi. Tignan mo yung kulugo mo, baka matanggal yung cream. Ingatan mo, hindi, kailangan na talaga nating seryosohin yung pagkakasoy cream ni Chichi. Kasi ipapadoktor mo yun, syempre mahal yun o operahan yun, di ba? Eh yung kasoy cream, magkano lang? Wala pang 100 isa o 150 lang yata isa. Nag-order ako ng 2 kasoy cream, ito yun, ito yung itsura niya. Yan, ganda rin ang packaging nila ha, oh. Tapos meron ding instruction yan sa likod. Okay, yan yung kasoy cream. Open natin, pakita ko po sa inyo. Ay hindi ko na i-open kasi meron akong ganito, bukas na siya. Sa loob nito guys, meron tong instruction. Ito yung manual. Tapos meron yung lagayan niya ng kasoy cream. Ito mismo sa loob. Tapos meron siyang pang pamahid. May tool siya sa loob na toothpick. So ganito yung itsura niya guys. Ayan, ganyan po yung itsura niya guys mga kaibigan. Yan. So ayan po yung itsura ng kasoy cream. Nabili lang po namin ito sa Shopee, ladies and gentlemen. Okay naman po siya. Yan yung kasoy cream. Tapos merong hindi ko alam kung BFAD registered ba to or ano. Basta effective siya nabasa lang namin. Ay, manufacture date, tsaka expiration date. Sana FDA approved siya, no? Well, share ko lang sa inyo na sa anak ko po, kay Chichi, napansin namin, hindi pa namin nauubos itong isang ganito. Marami pang tira. Paubos na yung kanyang kulugo. No, pagaling na, no, Bio, halos mawala na yung kanyang kulugo. Kaya nakakatuwa. Tinatsaga lang namin pampahid everyday, morning, tanghali, sa hapon, basta tuwing pagkatapos niya maligo, maghugas ng paa, maglinis ng katawan, nilalagyan namin siya. Sa tanghali, bago siya magpahinga, papahiran namin siya, tas hayaan lang namin siyang mag-settle down, matuyo mag-isa, magda-dry up doon sa ibabaw, tas wag niyo iiwanan ito na nakabukas kasi nag-evaporate ito, natutuyo. So, effective. Pawala na yung, ay nako, kung nakita niyo yung kulugo ng anak ko dati, talagang maaawa ka sa daliri niya ang lalaki talaga. Yung kulugo ba masakit? Masakit ba yung kulugo? Hindi naman. Hindi naman masakit yung kulugo. Iisipin mo nga lang siya kalyo, pero kulugo na pala siya. Alam ni Michelle, kasi meron din siyang kulugo. So ganun lang yung pagpahid niya guys. Konting-konti lang, wag niyo papakadami kasi mainit daw po ito. Itatapat niyo lang siya doon mismo sa may mata ng kulugo. So ito yan sa may mata mismo ng kulugo, itatapat nyo lang siya doon, tapos pahid nyo lang ng paulit-ulit. Doon lang mismo, huwag nyo ikakalat sa buong paligid, doon lang mismo. Kaya nga toothpick yung gamit niya, kasi pang 2 dot-dot mo lang yun sa ibabaw. Tapos yung texture ng cream, hindi siya cream na kamukha ng lotion, guys. Yung cream niya parang may sabaw-sabaw na kulay puti, no? Na parang tinunaw na starch, ganun siya. Tapos may malabnaw yung pagka-cream niya, hindi kamukha ng lotion na malapot. Effective siya guys. Sa anak ko hindi ko sinasabing maging effective din siya sa inyo, pero based sa experience po namin, effective siya sa kulugo ng anak ko. At pawala na siya. Sabi nila, virus daw yan bumabalik din daw yan. Pero ang maganda dito, sa napakamurang halaga lang, pwedeng mawala yung kulugo ng inyong mga anak, no? Effective siya sa anak ko. Yung anak ko grade 2, turning grade 3 na po siya. Itong anak ko playful po siya. Napakahilig po niya maglaro sa labas. Every day, 4 o'clock in the afternoon, lalabas na yan. Yung kuko niya, kung mapansin niyo po, medyo maitim yung kuko niya. Kasi po, yung anak ko na yun, nakachinelas sa labas, naka-cracks po siya. Di ba yung cracks, sarado yung harapan. So, yung kuko niya, natatambayan ng mga germs, alikabok, dumi, uling. Kaya nangingitim na pati mga kuko niya. Malinis na yun, yung lagay na yun, nilinis na yun ang biyanan ko kay Nanay Tess. Thank you so much, Nanay Tess. Siya yun, matyagang
pedicure doon sa lilinis ng kuko ng anak ko. So yun, kaya medyo maitim yun, no? Tapos playful talaga siya. Talagang mahilig siya mag-iPad. At the same time, mahilig din siya maglaro sa labas. Marami siyang mga tropa sa labas. Sinusundo pa siya ng mga tropa niya dito, guys, sa labas. Kaya nagtatakabisan niya nakuha yon. Possible din sa pagiging bata niya, sa paglalaro niya sa labas. Kaya very thankful kami sa Kasoy Cream. Magkano lang ang halaga niya. Hindi na namin siya madadala pa o kailangan pandalin sa isang dermatologist para operahan o sa isang surgeon para i-undergo sa outpatient surgery. Subukan niyo po mga kaibigan. Ilagay ko yung link kung saan ko nabili yung Kasoy Cream na yun dyan sa description box sa baba para kung interested din kayong subukan. Kasi sabi nila pati daw sa warts. Ako nagpa-de-warts ako pero nagpatanggal ako ng warts sa sa Swibo Facial Care. Doon ako nagpatanggal. Hindi ko tinry kasi nga natatakot nga ako. Tsaka wala akong tiyaga na mag-apply. Alam mo naman si daddy, maraming ginagawa. Minsan pawisin pa, napakainit. So pina-cauterize ko na lang siya. Yung sa akin. Pero sabi nila pwede rin daw yung Kasoy Cream. So okay naman siya, guys. So yun lang po, share ko lang po sa inyo lahat mga kaibigan. Baka makatulong po sa lahat ng mga may warts, yung kanilang mga anak, kulugo. In short, may mga kulugo. Sabi nila nakuha daw yung sa ihi ng palaka o kung ano man. Pero virus yung pinanggagalingan po nung kulugo na yan, no? Pati nga yung mga warts virus din daw yan yung skin warts, skin tags. Virus din daw po yun. Pero again, ladies and gentlemen, kung duda kayo doon sa skin condition ng inyong anak, huwag kayo basta-basta mag-apply. Always, best pa rin ang mag-consult sa inyong doctor o sa inyong physician bago po kayo gumawa ng kahit anong bagay. Si Mami, MHB lang siya yung nagtatrabaho sa hospital, medtech po siya. So, I believe and I am sure na na-consult na rin niya to sa mga kasamahan niya sa hospital. At okay naman, effective naman siya sa aming anak. Again, ipa-check up nyo po muna ang inyong anak bago po kayo mag-apply ng kung ano-ano. Alam mo si Mami Mitch, di ba kahit noon pa yung mga in the past video namin, meron siyang sinubukan din na merong umbilical, ang tawag doon? Granuloma. Basta merong umbilical granuloma, yung sa puso, yung parang malalongganisa, maliit na longganisa, parang kasi laki ng aratilis na namimintog na may ganon na ang pinanggamot lang din namin doon. Panoorin niyo po yung video na yun, nandyan din yun ilalagay ko sa description box sa baba. Yung pinalagay po namin table salt o iodized salt, tapos nawala din. Hindi na kailangan ipa-opera pa yung anak namin kasi kung papa-opera daw, yung magkano aabutin nun, guys? Wala naman kami ganun kalaking pera, di ba? So nakatulong po yung iodized salt na pangtanggal ng umbilical granuloma ng aming anak. Effective naman siya at marami ring iba na nanonood din ng video na to na natulungan din nung umbilical na yung baby nila merong umbilical granuloma din, o di ba? Kaya pero ang advice namin lagi sa inyo, always best to consult your physician or pediatrician. Sa anak ko ganun din. Pero sa anak ko nga okay naman sa kanya. So yun lang, guys. I hope makatulong yung video na yan. Ilagay ko yung product link dyan sa description box sa baba. Baka interested po kayong subukan. Pero again, ano yung sabi ko? Always consult your physician. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.